Kaya kailangan mag-asukol na siya. Huwag lang pong pusasan yung kapatid. Nandun na rin. Pero that could have been done differently. Don't forget that kayo ba kung kayo nandun kasama Ted, no? Nagsasalita itong, yung, di ba nagsabi na, pati yung British, so-called British expert, in interview ng BBC, gumamit ka kamag-anak, double-edge. Pwedeng kakampi, pwedeng biglang hindi kakampi. Di ba kayo nagtataka rin, bakit tayo kausapin yung asawa at yung anak, pero pwedeng kausapin to kapatid? Bakit si kapatid biglang una ko nakita, sino naman ito naka-short pants at ito lumalapit sa bus? Hinarang ho, tapos inilayo. Biglang may baril pala. Pero yung tulong nga ho, tumutulong ba yung wag bibigay hanggang hindi isoli yung baril ko? Tinetestify ni Erba tsaka nung isa pa. So ako kayo ho nandun, may dala-dala cellphone, busy yung telepono nung driver na ginagamit ni Mendoza, di ba? Hindi ka ba mapapag-isip? Sino kaya kausap nito at anong sinasabi nito? So, that I think was a necessary and a judgment call on the part of the ground commander, no, and others, no. But yung the actual methodology of removing that variable was not thoroughly thought out. Mr. President, bago yung tanong ko, nais namin magpasalamat sa ngalan po ng panel sa oras na binigyan niyo po sa amin para sagutin yung mga issue tungkol sa hostage crisis at yung iba pang mga pinupuna po sa inyong administrasyon. Kung maaari po yung last question ko po ay medyo personal, no? Ano po yung pinakamasakit o pinakamalaking lesson na inyong natutunan dito? Hindi bilang isang Pangulo, pero bilang Noynoy Aquino. Alam mo, Paulo, dito siguro sa Malacanang rin ako nag-umpisa. No? Nung 87 ako, naramdaman ko kung gaano ka parang pwede mawala ang buhay na isang tao. At mula doon talagang namatayan ako ng 3 sa 4 na kasama ko. At awang-awa ko doon sa kinabukasan nilang pwede nangyari sana. At hindi naman sila talagang pangunahin nando sa laban. So mula doon, talagang napaka-importante sa akin yung buhay ng tao. Hindi pwedeng kinikitil to ng ganun-ganun lang. So dito, ano ba talagang biggest lesson dito? Sa totoo lang, hinihintay ko matapos rin, no? Yung investigation. Inanalyze ko na rin sarili ko. Saan ba ako nagkukulang dito? Di ba ganun Parang may namatay meron ba tayong pwedeng magawa para hindi namatay ito? No? At dami na nga nagmukha Dapat binaril rin si Mendoza nung nandun pala sa pintuan. Wala naman nagsasabing hindi tiyak na madadali si Mendoza para hindi na siya makabaril pag nabaril man lang siya. Kung ulo ang tinatarget, pumihit ng kapraso, bigla lang yung hostage ang tinamaan. Lalo siguro tayo binabatikos ngayon. Kung ang daming Yeah. Pero babalik ako pa rin. Ito yung available data. Ito yung mga decision points na dapat gagawin. Magbabago ba yung decision ko given the data that was available to me? Given the resources that were available to me? Yun na nga, yung siguro baka mas dapat tayong, at hindi ko alam sa totoo lang, no, kung paano gagawin na lalo mong bubusisiin lahat ng binubusisi ko na. Nung nasa legislatura ako, yun ang reputasyon ko. Talaga nakakahanap ako no. Pero dito nga isipin mo, lahat ng robbery in boats ng lahat ng ating security forces, inventaryuhin ko ba, tingnan ko quality control niyan. Yung lahat ba ng armas nila, up and running. Yung sila ba'y nasa maayos na kalusugan para magawa yung dapat gawin. Yung hindi naman siguro pwede mangyari yan. So babalik pa rin ako doon. Ano pa ba ang pwede natin gawin dito? Dahil pati yung pag meron titingin kasi nilalagay mong tao, dito kailangan matapang. Buong buhay niya, ang tapang niya. Tapos dumating yung punto, nagkaasawa, nagkaanak, medyo nabawasan yung tapang niya. Bilang mo kinailangan. So wala rin garantiya doon Pero masasabi ko lang hindi ako titigil. Hanapin lahat itong mga problemang to. Kung nando sa training ang kulang, pupunoy natin. Sa equipment, binaboy yung proseso, gagawin natin yung pagwawasto. Yung sa proseso pala, para malaman rin ng taong bayan. Isipin nyo yun, di ba, siyempre sa firearms, may proficiency will breed confidence. Sa PNP hindi bababa sa 6 ang klaseng pistolas nila. So, kailangan ka ngayon, at i-issue sa'yo. Swerte-swerte lang kung nag-training. Ang training mo, parang nag-umpisa kang trainee. Pinasubukan ka. Napasok ka sa field. Iba na ang ibinigay sa'yo. Taon-taon, iba na naman ang i-issue. So, yun mali At iwawasto rin natin yun at winawasto. Pinoint out ko na rin po pala yun nung tayo membro ng legislatura. Pero nung panahon yung 3. Ngayon nung pinoint out ko, naging 6 o 7. Ngayon ang presidente ako, hindi na pwede yun. Salamat po.
Thank you, sir. Thank you. This concludes our question and answer portion of the program. We thank the panelists, the networks, and the representatives here, as well as our friends from the Malacanang Press Corps. The President will now give his closing statement. Well, thank you, to all three of you. Thank you for the questions. It helps me also in my rethinking. The first thing I will admit is I am not perfect, and I can learn. So thank you for the questions that will undoubtedly guide me, also the questions that I will have to answer. I hope by this question and answer session, any doubts in the minds of our people can be finally put to rest. Our government is now focused on taking the necessary steps to prevent this tragedy from ever happening again. Let me just say that this incident will not define this administration. In the end, my administration will be judged on what we have accomplished and what we will accomplish in the coming years. A reduction in poverty and the restoration of a government that is honest in its efforts to build a better nation. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you, Mr. President. Back to studio. All right, President Aquino has just concluded his live panel interview with three anchors from the major studios of ABS-CBN, GMA7, and TV5. Our anchorman, Ted Filon, representing ABS-CBN News.